Muntik nang makalusot sa Port of Subic ang higit 3 bilyong pisong shabu na inilagay sa mga kahon ng tsaa noong Setyembre. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng Customs Bureau, tinanong ni Senador Raffy Tulfo kung sino ang consignee o importer ng kargamento. Sagot ng Customs, isang nagngangalang low car ang nasa record nila. Pero nababahala si Tulfo na hindi maaaresto ang talagang nasa likod ng kumpanyang ito dahil talamak daw ang paggamit ng mga dummy o di kaya pangalan ng mga yumao. Ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa locar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga consignee, mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Juvie Max Uy, may verification process ang ahensya. Isa raw sa mga dokumentong hinihingi ang income tax returns sa nakalipas na 1 taon. Pero ayon kay Tulfo, madali lang yang madoktor kung may kasabwat sa BIR. We are trying to verify all those informations that you have been telling us. We're in fact, sir, I joined the Bureau last year from the Armed Forces. The anti-smuggling of the effort of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. Pero ayon kay Senador J.V. Ejercito, kilala ang Subic hindi lang dahil sa nasabat na iligal na droga. Milyon-milyong pisong puslit na karne ng manok, baboy at iba pang produktong agrikultura rin daw ang nasabat ng mga otoridad ngayong taon. May naaamoy na irregularidad si Ejercito. Chicken leg quarters in the Port of Subic is valued half compared to other ports. Bakit ho ganun? Dito yung ipasok sa Subic, mas mura dito. Baka may usapan na sila kasi notorious po ang Subic, Mr. Chair. It's the preferred entry of agriculture products and it's relatively easy to enter this port than other ports. Ayon kay Tulfo, isang aron ang nangungunang smuggler sa bansa. Alam na alam niyo po ito, JLDCS, SRA, IRRV, AP, meron pang LEA na isang talamak na smuggler din. Meron pa nga raw gumagamit sa pangalan ng mga opisyal ng Malacanang. And I don't believe them. Kaya lang kung bakit nauto ang ilan sa mga inyo dyan sa Bureau of Customs, naniniwala. Nakikitang solusyon ni Tulfo ang pagsala ng mabuti sa mga consignee. Dapat daw siguruhing lehitimo ang nasa likod ng mga ito at obligahin silang personal na humarap sa ahensya. Ayon sa Customs, ginagawa nito ang makakaya. Kamakailan nga lang daw, 4 na rice smugglers ang nahatulang guilty sa Bataan. Sa kabila ng mga isyong ito, inaprobahan na ng Senate Committee on Finance ang 5 bilyong pisong panukalang budget ng Customs para sa susunod na taon. Amor Santos, CNN Philippines.